Kwento ng Marawi Siege. Sa puso ng Mindanao, ang lungsod ng Marawi ay naglalarawan ng kultura at pagkakaiba-iba. Ang mga kalye nito ay sumisigaw ng tawa ng mga bata na naglalaro at ng panalangin mula sa mga mosque. Ngunit, noong Mayo taong 2017, ang masayang ritmo ng Marawi ay biglang naputol ng putukan at pagsabog. Ang grupo ng MAUT, na sumumpa ng katapatan sa ISIS, ay naglunsad ng isang biglaang pagsalakay sa lungsod, na nagulat ang mga residente. Ang nagsimula bilang isang munting labanan ay agad na lumaki at naging isang malaking tunggalian habang kinuha ng mga militanteng kontrol ang mga pangunahing lugar, iniwan ang mga gusali ng pinakamalaking pinsala. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga karaniwang mamamayan ay naging mga bayani. Ang mga pamilya ay nagkatipon-tipon sa kanilang mga tahanan, nananalangin para sa kanilang kaligtasan habang dumadagandong ang mga bala sa paligid. Ang mga guro ay nagtatanggol sa kanilang mga estudyante mula sa panganib, isinusugal ang kanilang buhay upang iligtas sila. Ang mga doktor at nurse ay nagtatrabaho ng walang kapaguran sa mga pansamantalang ospital, nagbibigay ng lunas sa mga sugatan gamit ang limitadong mga mapagkukunan. Habang ang mga araw ay naging mga linggo, ang hukbong Pilipino, na may suporta mula sa mga kaalyado, ay nagsagawa ng malawakang operasyon upang muling angkinan ang Marawi. Kalsada-kalsada, laban sila ng laban-laban sa mga nakatagong mga mandirigma, na nagharap sa mga pasabog at bala ng sniper sa bawat pagliko. Isa itong matinding labanan, na sumusubok sa tapang ng bawat sundalo, ngunit patuloy silang naglakas loob, na pinapatakbo ng pagnanais na palayain ng lungsod at ibalik ang kapayapaan. Sa kabila ng pagsira, nanatiling matatag ang espiritu ng Marawi. Sa gitna ng mga guho, nagkakaisa ang mga komunidad, nag-aalok ng suporta sa mga nawalan ng lahat. Nagdistribute ang mga voluntaryo ng pagkain at tubig sa mga pamilyang nawalan ng tahanan, habang ang iba ay nagtrabaho ng walang humpay upang magtayo muli ng mga bahay at negosyo. Sa wakas, matapos ang 5 buwan ng mabagsik na labanan, itinaas muli ang bandila ng Pilipinas sa itaas ng malaking mosque ng Marawi, nagpapahiwatig ng katapusan ng pagsalakay. Maaaring may mga sugat ang lungsod, ngunit mas malakas kaysa kailanman ang mga mamamayan nito. Sa ngayon, ang Marawi ay naglilingkod bilang isang patuto sa pagiging matatag at pagkakaisa. Ang mga sugat ng digma ay nagsisilbing paalala sa pinakamadilim na oras ng lungsod, ngunit nagiging simbolo rin ng pag-asa para sa hinaharap. Habang ang araw ay naglulubog sa kanlungan, nagbubukang liwayway sa silid-aralan ng lungsod, patuloy na nagbabangon ang mga tao ng Marawi, ang kanilang di matinag na espiritu na kumikislap sa gitna ng mga pagsubok.